Happy New Year mga kabrady! Welcome to 2026! Kamusta? Buhay pa ba tayo? Or nasa ICU na ang mga wallet natin kakabili ng regalo at kakahanda nung nakaraang Pasko? Aminin ko sa inyo na napagastos din ako nung December. Tao lang naman tayo, di ba? Masarap magbigay, masarap kumain, pero tapos na ang party, reality check na kung gusto nating bumawi at mag-level up ang finances ngayong 2026. Hindi sapat ang New Year's resolution lang. We need a system. Today, I'm sharing you the 7 money habits I am committing this year. And honestly, dapat simulan mo rin. Walang hype, walang magic. Just practical habits na pwedeng magbago ng 2026 mo. Game? Let's go! Habit number 1, kill your willpower, use automation. Alam nyo kung bakit tayo nabibigo sa ipon? Kasi umaasa tayo sa disiplina. Ang problema, marupok tayo. Guilty ako dyan. Pag nakikita kong may pera sa ATM, nagiging creative ako sa paggastos. Kaya ang gagawin ko this year at dapat gawin mo rin, set up an automatic transfer. Every payday, automatic na ilipat ang 10% or 20% ng income mo papunta sa isang account na hindi mo ginagalaw. Tanggalin mo na yung choice sa equation. One-time setup lang for a long-term peace of mind. Ang mindset natin for 2026, if I don't see it, I won't spend it. Habit number 2. Medyo masakit to pero kailangan. Delete the shopping apps. Last year, ang dami kong nabili na sale daw, pero tambak lang naman sa bahay ngayon. Na-realize ko na hack ng mga apps na to ang utak ko. They are designed to make us spend. Kaya ang Brady Challenge for 2026, uninstall these shopping apps or at least turn off the notification. Lagyan natin ng friction para hindi tayo gumastos. Kung kailangan talagang bumili, then install, check out, and uninstall again. Don't let these apps take control of your wallet. Habit number 3, build an inflation-proof skill set. Let's be real. Sa panahon ngayon, napakamahal ng mga bilihin at wala tayong magagawa sa pagtaas ng mga presyong nito. Pero ang kontrolado natin ay ang income earning ability natin. Kaya starting today, I'm committing to 1 hour per day of learning. Dapat ikaw din, dedicate 30 minutes or 1 hour per day to learn a high-value skill. Remember, more skills equals more value equals more income. Huwag nating hayaang kainin ng inflation ang sweldo natin. Mag-level up din tayo. Habit number 4. This is non-negotiable. Health is your biggest asset. Natatakot ako sa hospital bills. Sa totoo lang, isang malalang sakit lang pwedeng ma-wipe out ang portfolio natin. Saving means nothing kung sa pang-hospital lang ito mauuwi. Kaya ngayong taon, I will treat exercise and healthy diet as an investment strategy. Ang pagtakbo o paglalakad ng 30 minuto ay libre. Ang gulay minsan mas mura pa sa fast food. Preventive maintenance ang tawag dyan. Mas madaling mag-maintain ng katawan kaysa magpa-repair sa ospital. Remember, preventive maintenance is cheaper than medical bills. Wait, break muna tayo. Hinihingal ka na ba? Don't worry, even I had to take it one step at a time. Bago tayo tumuloy sa habit number 5, may tanong ako. Ano ang biggest financial goal mo this 2026? I-comment mo sa baba. I read your comments at pagdadasal natin na matupad yan. Done? Let's get back to business. Habit number 5. Stop wondering, start tracking. Naranasan mo na ba yung sweldo tapos after 3 days nagtatanong ka, anyari, saan napunta pera ko? Guilty ako dyan dati. I am not tracking my expenses. That's why 2026 is the year of awareness. Sisimulan ko ang habit ng pag-track ng expenses. Dapat ikaw din. Baka magulat ka na yung maliit na gastos mo sa kape or milk tea. Pag inipon mo, pang travel na pala.
You cannot manage what you do not measure. And if you can measure it, you can fix it. Tracking is equal to control. Habit number 6, be a sniper, not a machine gunner. Last year, ang daming na-hype sa crypto at kung ano-anong coin. Napasuna ako dyan kaya ayoko na. For 2026, tanggalin na natin ang FOMO o fear of missing out. Focus on boring, consistent investing. Stick to the basics like MP2, index funds, dividends. Master one vehicle before jumping to another. Ang tunay na yaman nabubuo sa consistency, hindi sa tsamba. Boring but consistent beats exciting but unstable. Every single time. And finally, habit number 7, audit your circle. Napansin ko, pag puro gastos ang topic ng mga kasama ko, napapagastos din ako, we become who we hang out with. If your circle isn't discussing growth, investments, or goals, you are in the wrong cage. Hindi ko sinabing i-cut off mo sila, pero bawasan mo ang oras mo sa mga walang ambag sa future mo. Environment shapes destiny. Surround yourself with people na nag-go grow, find a community that pushes you to be better. And yes, kasama mo kami dito sa Investing Brady. So, there you have it, the 7 money habits. Automation, digital detox, upskilling, health, track expenses, sniper investing, and auditing your circle. January pa lang, ngayon, mahaba pa ang taon. Ito ang game plan ko at sana maging game plan mo rin ito. Ang tanong, are you going to waste another year? Or is this finally the year na seseryosohin mo ang financial freedom mo? Commit to it. Comment down below alin sa 7 habits na ito ang sisimulan mo ngayon mismo. Kung nakatulong to sa'yo, hit that like button and subscribe. Share this with a friend na kailangan ng wake-up call. This is Investing Brady. Let's make 2026 our best financial year yet. Remember, keep investing in yourself. Kita-kits sa next video.